Dito ang puso ng bansa ng Mengjia. Sabi ng lahat, dito sa lugar na to, pag nakatapak ka, puro ginto raw ang makikita mo. May mga taong natutulog lang, pero pagkagising nila, sapat na ang pera para sa kalahati ng buhay nila. Ako si Shai Songyu. Sa papel, isa lang akong nagtatrabahong tumakas papasok dito. Pero sa totoo lang, may isa pa akong katauhan. Shai Songyu. Nandito, sobrang bulok ng pulis ng Mengjia. Mula sa gitna hanggang mataas, may mga koneksyon sila sa ilalim ng mundo. Yung huling beses na nahuli, ng ebidensya sa krimen, agad-agad din nawala, sinira na. Yung nagrereklamo, di pa nakakabigkas, bigla na lang naglaho. Ikaw ang ipapadala nila, dahil di ka pamilyar sa kanila. Malinis ang record mo. Itong mga taong to, kailangan mong tandaan ng malinaw ang impormasyon nila. Tanda mo, pumunta ka roon para manghuli, hindi para magpakamatay. Buhay ka lang, para mahuli silang lahat. Ito si Ahaw. Lihim na traidor, mapanlin lang. Dapat ingatan. Ikaw ba ang mag-a-apply bilang security guard? Ilang taon ka na ba? 20 taong gulang. Hindi ka taga rito, ano? Baon sa utang. Tumakas para maghanap buhay. Malinis ang itsura, parang bagong huli na isda. Bagay kang gawing pain. Xiaowo. Palitan mo siya ng uniforme, tapos sumama ka sa akin. Sige po, halika, sasamahan kita para magpalit ng damit. Ate Zhao. Pasensya na talaga, pinaghintay kita ng matagal. Ito ang Ate Zhao natin. Batiin mo na. Magandang araw po, Ate Zhao. Sinasabi ko sa'yo, Ahaw, wala ka bang maisusulong na foreigner na gwapo dyan? Jongyo, halika dito. Pumusli ka sa unahan. Ate Zhao. Bagong dating pa lang tong batang agila, hindi pa na-orient. Siya na. I-888, may isang pumapasok na kliyente. Sana masarap ang pagkain mo, Ate Zhao. Naku, patay tayo. Ang tingin ni ate, parang papatayin ka na lang ng walang sabi-sabi. Tingnan mo ang kutis niya, ang lambot, para talagang salmon na kinakain natin. Mukha bang ganon? Ang sariwa niya talaga. Marunong ka bang uminom? Kunti lang. Ayos, madali na lang. Ngayong gabi ganito. Isang shot lang. Kumuha ng isang card, kung ilan ang makuha mo, nasa diskarte mo na yan. Buti na lang at tagay lang to. Zhao Jai. Nakakahiya po. 1, 2, 3, Ang galing, ang galing, ang galing. May ibubuga ka pala. 4. Huwag ka masyadong malasing, ha? Ang liit-liit mo, pero malakas pala uminom. Kiss naman dyan. Zhao Jai. Ano yon? Bitin ka sa bayad. Hindi po. Itong pera, pang service kayong mga ate. Kapag napasaya ko kayo, ate, next time ikaw mismo magpapapromote sa akin dito sa Flower City. Samahan mo muna ako sa kwarto. Subukan lang natin. Huwag kang matakot. Ate, sobrang gentle lang. Talaga nga, si Mengjia, nawawala na pagkatao mo dito. Zhao Jai, pwede bang ako nalang inom lahat ng to? Pinapabayaan na kita, ha? Hindi mo ba alam ang mga patakaran o ano ba? Nagpapalabas si ate ng pera. Ibig sabihin, bilib siya sa'yo. Zhao Ji, ako. Ahaw. Pumasok ka nga dito. At Zhao, ako. Ate Zhao, huwag naman ganyan. Huwag mong punitin ang uniform ko sa trabaho. Ahaw. Pasok ka dito, dali. Ate Zhao, kalma lang po kayo. Cutie, mapalad ka, napusuan ka ni Ate Zhao. Mag-sorry ka na agad kay Ate Zhao. Walang kailangang humingi ng tawad. Sabihin mo sa kanya na umalis siya agad dito. Simula ngayon. Hindi pa siya nakakapasok sa mga boss, tapos na agad ang misyon. Kung hindi, huwag na niyang asahang. Suportahan ko pa siya. Cutie, lumayas ka, mamaya na tayo mag-usap ng problema. Labas. Ate Zhao, pasensya na po talaga. Kuya, sorry na po talaga sa inyo. After 5 minutes, may ibang mga kuya na darating ulit. Siguradong mapapahappy kayo. Ate yun. At yun, Ang bigat ng nasabi nitong bata kay Ate Zhao. Fang Xiao yun. Isa sa 3 malalakas dito, adopted daughter ni Fang Yonghong. Tunay na boss dito sa Huadu. Walang inurungan. Malalim mag-isip. Parang hindi pamilyar. Kakapasok lang niya dito. Bakit mo siya pinayagang mag-alaga kay Ate Zhao agad?
Tama nga, ate yun. Kasi si Ate Jau talaga ang nag-request ng mas bata. Kaya pinayagan ko siya. Sino ba namang mag-aakala na pagpasok pa lang niya sa VIP room? Parang malungkot, ayaw makisama. At sinagot pa ang customer. Kapag nalaman ni Tito Panto, baka mawalan ka ng posisyon bilang general manager Intriga sa loob. Ako ang ginawang panakip butas. Pwede pa kayang manatili ako rito? Si ate yun na siguro ang pag-asa ko. Gustong gamitin ni Ahaw ang pagkakaalit ni Ate Zhao para mapahamak ako. Tanggal na ako. Kay Ate Zhao, may plano na rin ako. Parang kinulang. Ako ng lakas, baka kailangan ko ng ginger tea. Walang choice kundi sumugal na lang. Ate yon, may dysmenorrhea po ba kayo? Pwede ko po kayong subukan i-acupuncture. Huwag na po. Marunong po talaga ako ng acupuncture. Ako, tingnan niyo po. Lagi akong may dala na silver needle pag lumalabas ako. Cutie. At yon, ang lolo ko po, isang tradisyonal na doktor. Pahintulutan niyo po akong subukan. Sige na, walang daya to. Siguradong magiging okay po. At yon, pabayaan niyo na akong subukan, please. Siguradong magugustuhan niyo. Bagong pasok. Talaga bang gusto mong pumasok sa trabahong to? O ikaw ay pinadala lang dito ng kalaban bilang espiya? Ito ang pansamantalang tinutuluyan ni Fang Xiaoyun. Hindi ko alam kung may ebidensyang pwedeng imbestigahan dito. Ano ang tinatambay-tambayan mo dyan? Bilis! Ako. Talaga bang marunong ka nga ba? At yon. Ito, Zusanli Point, Saninjiao Point, Suhe Point. Itong mga acupuncture spot, nasa legs lahat yan. Kailangan hubarin ang stockings. Kung hindi, baka hindi ko matamaan ng tama. At yon, ako na ang maghuhubad para sa inyo. Humiga na lang po kayo. Bilis, hubarin mo na. Bilisan mo. Dali. Ano ba nang tinatamad-tamad ka dyan? Bilis, tusukin mo na ako. Dali. Bilisan mo, tusukin mo na ako. Bilisan mo. Tusukin mo na ako, dali. At yon. Masakit ba? Medyo nanginginig lang. Nanginginig. Basta hindi masakit, ayos lang. Hindi ko inakala na yung batang to. May talento pala. Yung kaunting dysmenorrhea ko. Ang laki ng ginhawa ngayon. Si Ate Zhao, ang init ng ulo. Ang mga newbie, hindi yan kinakaya. Napikon mo si Ahaw. May paparating na importante. $1 lang? Akala mo na mamaalamos ako? Dito, ako ang batas. Uulitin ko, kulang pera mo, huwag ka nang bumalik. Baka, kasi hindi ko siya pinagbigyan. Bata pa. Okay lang may ambisyon. Pero dapat may totoong galing din. Yun, at yun. Ako. Maganda ang gawa mo. Pwede kang tumira muna sa staff dorm. Bukas, pasok ka ulit, regular schedule. Pero, At yun, may problema. Pulis, mag-i-inspeksyon sa'yo ng boss Zhang. ano? Ahaw, dalhin mo ang mga tao, harangin nyo. Ganito ang lakas ng boses mo. Talaga bang may dysmenorrhea? O sinusubukan mo lang ako? Wala na akong magagawa kung di mag-abang sa kilos. Ilagay mo na. Huwag kang gagalaw. Di ba sinabi ko na pigilan mo siya? Ate yun. Sabi ng mga pulis, mag-iimbestiga sila. Paano ko sila mapipigilan? Walang kwenta. Boss Zhang. Bakit? Anong nangyari? Bakit? Ano nangyari? Buwan-buwan. Gumagastos ako dito ng $100,000. Ganito nyo ba ako tinatrato?
Nagkamali lang. Aayusin ko ito. Ikaw ba ang may responsibilidad dito? Pinaghihinalaan namin na sa loob ng e-room, may illegal na transaksyon na nagaganap. Sasama ka muna sa amin. Inspector, ito ay hindi pagkakaintindihan lang. Salamat sa trabaho nyo, mga sir. Konting pakiusap lang sana. Huwag mo akong bulahin. Ilang beses mo na kaming hinaharang sa trabaho namin. Akala mo ba mahaba ang pasensya ko? Sama-sama kayong dadalhin. Anong ginagawa mo? Inaatake mo ba ang pulisya? Sama-sama kayong dadalhin. Mga sir, sabi niyo kanina, si boss lang daw sangkot sa illegal na transaction. Pwede bang malaman kung ano ang ebidensya? Kung wala kayong ebidensya, bakit kayo nahuhuli? Ito ang ebidensya. Nakumpiska namin ang ecstasy sa loob. Anong ginagawa mo? Hindi. Hindi ba't bola ng panglinis ng kubeta to? Labag din sa batas yan. Tama nga, may tinatago sila. Boss Zhang. Pagpasok pa lang, ramdam ko na. Parang may something na mali sa mga mata niyang medyo singkit. Yung dalawang pulis na yan, paalam pa kaya how bago tumanggap ng pera. Huwag mo akong gagamitan ng ganyang style. Imposibleng hindi mapansin ni ate yon. Siguro, ito na yung pagkakataon ko. So, isang maling akala lang pala to. Maling akala. Isang bala lang, tatapusin na kita. May tattoo. Peke ang mga pulis. How kuya, may dalawang peke rito na pulis. Ba't hindi ka pa tumatawag ng mga pulis? Anong inaantay mo? Isa pang kalokohan mo. Maniwala ka, babarilin na kita. Sige, lapit ka. Narinig ko, Inspector Menja. Parang bawal yata magpatatoo pag pulis. Itong bata na to, sanay sa baril ah. Ba't kahit yung safeties mo, hindi mo pa nakabukas? Kayo dalawa. Ang tapang nyo ha. Sige, sabihin nyo. Sino ang nagpadala sa inyo dito? Bugbugin nyo sila. Ang kapal ng mukha nyong maghanap pa ng gulo dito sa Huado. Gusto nyo nang mamatay? Ahaw. Ang lakas ng kamay mo, sobra na yan. Yun Gia. Tama lang yan. Hayaan mo na. Dalhin nyo na sila sa labas. Sundin ang tamang proseso. Kasalanan ko, pasensya na. Kasalanan ko, sorry na. Binata, ayos ka. Simula ngayon sa mga lakad ko. Siya na ang bahala dyan. Salamat, Boss Zhang. Galingan mo ha. Song Yu. Ang galing mo talaga. Hindi ko inaasahan ang bata mo pa. Pero sobrang tapang mo. Lalo na, ang galing mong magbasa ng kilos ng pulis. Patay. Mas sobra na sa dapat. At yon, salamat sa papuri. Mahilig kasi talaga akong manood ng mga pelikulang tungkol sa pulis at kriminal. Minsan nadadala ako, kaya kanina nagpaka-impulsive ako. Song Yu. Simula ngayon, ikaw na ang manager ng business department. Ikaw na ang bahala sa Sea Lounge sa ika-3 at ika-4 na palapag. Salamat, ate yon. Ate yun. Hindi ba akin na yun dati? Ano bang akin o sayo? Ang lugar na to, pagmamayari ng boss natin. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Dahil sa sinabi mo, deserve mong ma-reward. Sige ka, Fang Xiao yun, ang talas ng bibig mo. Ba't di ka pa kumikilos? Bilisan mo at tawagin mo na yung mga bagets. Sige po. Ngayong gabi, magpapakuha ako ng 1 dosina para mapakalma ako. Ayos na, ate. Kumusta? Ilang araw ka ng manager? Anong pakiramdam? At yon, kung di dahil sa pagtulong mo, di ko mararating to. Tingin ko sa edad mong yan. Dapat nag-aaral ka sa Pinas ah. Ba't napunta ka sa Mangka? Makulit siguro ako. Kaya naubos ang tuition ko. May utang pa ako sa student loan. Narinig kong maraming oportunidad dito, mas malaki pa daw ang kita. Pero ang lugar na to, matindi at delikado. Kaya nga andyan ka, ate yon, para protektahan ako. Marunong ka palang mag-acupuncture. Tama nga pala. Sumasakit ang likod ko nitong mga araw na to. Marunong ka ba magmasahe? Pwede mo ba akong i-massage sandali? Naman. Kaso itong damit ko, baka kailangan kong hubarin.
Gusto mo ba, takpan ko na lang ang mga mata ko? Siyempre naman, kailangan mong takpan ang mga mata mo. Kasi, baka di mo kayang umalis dito na buo pa. At yon, papunta na ako ah. Naku, pasensya na talaga. Sorry. Sorry talaga, ate yon. At yon. Ayos lang ba yung lakas ng message? Okay naman. Sa totoo lang, sa bilis mong agawin yung baril, kailangan mo pa ba akong protektahan? Puro pa show off lang yan. Akala ko nga, nag-aral ka sa academy para sa pulis. Yung pangalawang tito ko, coach siya sa eskwelahan ng martial arts dito sa bayan. Noong bata pa ako, tinuruan niya ako ng ilang galaw. Bunso, ang loko mo ha. Nagsisinungaling ka kay ate. Eh, hindi naman ako nagsisinungaling ah. Tingnan mo ako sa mata. Ulitin mo nga, tingnan mo ng diretso si ate sa mata. Sabihin mo ulit. Ekyon, may gulo sa taas. Sinaktan pa ang isang ER staff. Hindi man lang pinansin ni Ahaw. Palaging pinaghihinalaan. Kailangan ng agad kumuha ng tiyempo. Kailangan talaga makuha ang tiwala. Tangya Owen, bakit ka nandito? Siyempre para mag-enjoy. Kung hindi, baka para magtilang. Kung maglaro ka ng maayos. Bakit ka nananakit? Pasensya na, Tangginoo. Ang prinsesa dito sa club ko, anong ginawang mali niya sa iyo? Naglaro kami ng laro. Kapag natalo, maghuhubad ng isang piraso. Dapat nga hubad na siyang sayaw dito. Ate yun, hindi ko yan tinanggap. Pinilit nila ako. Ang daldal mo talaga, ha? Tama na. Tangya Owen, nagkakalat ka sa lugar ko. Sobrang lumalampas ka na. Lumampas na? Meron pa nga akong mas malala. Gusto mo ba? Subukan? Natalo sila sa laro, ayaw tanggapin. Kung gusto mo, ikaw na lang maghubad. Kung hindi mo kaya, ikaw na lang maghubad. Tangya Owen, ang lugar na to ng tatlong malaking boss. Mula noon pa magkanya-kanya lang tayo. Huwag mong sirain ang patakaran. Patakaran? Ako lang naman, bilang customer, ipinaglalaban ko lang ang rights ko. Bakit? Pinapabayaan mo ba ang mga customer dito dahil malaki ang negosyo ninyo? Ahaw, Yang Jun. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Ahaw, alam kong may balak ka. Pero nagawa mo pang sumanib kay Tangya Owen? Anong sumanib? Lahat naman tayo dito naghahanap buhay lang. Gusto lang ng mga kaibigan natin na magkaroon ng mas maayos na pagkain. Eh hindi mo naman sila pinapakain ng maayos. Hoy, bata, subukan mo pa uling hawakan siya. Maniwala ka, babalatan talaga kita ng buhay. Tangya Owen, mukhang handa ka ngayon ah. Nagwawala ka dito. Natanong mo na ba si Tito Fang? Tito Fang. Pareho kayong sa tatlong malaking boss. Yang matandang yan, kung talagang maglalakas loob siyang makialam. Eh meron namang tatay ko na haarang. Ang nakakatakot lang baka hindi niya kaya makialam. Kapag dumating sa ganun, may matutulungan pa ba sa'yo? Ayun. Talaga namang matigas ka pa rin. Sa totoo lang, may mas maganda kang mapagpipilian. Gusto mo ba talagang mamatay? Songyu,
Ayos lang, walang problema. Tangya Owen, makinig ka ng mabuti sa akin. Hindi ako kailanman magpapakasal sa'yo. Sige. Pag-usapan natin ng maayos. Ang PR ng club mo, natalo sa laro pero ayaw umamin. Ano bang dapat gawin tungkol dito? Ano bang plano mo? Simple lang. May 20,000 dolyar ako dito. Gusto kong ipusta lahat. Hindi ko lang alam. Kung kaya mo bang pantayan? 20,000 dolyar. Walang bawas, eksakto. Ang bilis mo naman magdesisyon. Bilisan natin, huwag nang dramahan. Isang laro lang tapos ang laban. Mukhang maganda ang baraha mo ah. Natakot ka ba? Ako, matatakot. Ganito na lang. Dagdagan ko ng 50,000 dolyar. Kung manalo ka, lahat sa'yo. Pero kung matalo ka naman, pupwesto si Ahaw sa upuan mo. At ikaw, makakasama kita ng 3 araw. Ate Ayon, huwag mo tanggapin ang alok niya. Tama, wag mo i-accept. Siyempre, may karapatan ka ring tumanggi. Pero, Tangya Owen, magpakatao ka naman, magbigayan tayo. Para sa'yo. Para sa akin din. Mas okay. Kaya pala, may kumpiyansa si Ate Ayon. 2K lang, kanino mo pinapakita yan? Itatanong ko lang. Kaya mo bang sumabay? Itong baraha, dinatog ni Tangya Owen to. Kanina nung nagbigay ng baraha, napansin ko na may isang puso S sa ilalim ng mga baraha. Maliit lang ang sansana. Makakuha pa siya ng isa pang ace. Malamang niloloko niya lang ako. Kasama. Tayo ang nanalo, 3 king. Kahit hindi 3 ace, pero, Tangya Owen, simula ngayon. Huwag ka nang manggulo dito sa akin. Kunin mo lahat ng pera mo. Dalhin mo na lahat. yun. Masyado ka pang maagang natuwa. Tingnan mo, yan ang swerte ng kamay ni Tang Xiao. Ano bang laban ng 3 king mo? Pareho pa rin. Nahijitan pa rin ang 3 ace ni Tang Xiao natin. Sa ilalim pa ng kanyang paa. Nagloko ka. Nahuli ka sa akto. Asa ng ebidensya? Kakakita ko lang. Ang ilalim ng stack ng baraha ay puso ace. Imposible pa na ang hawak niyang. Baraha ay may puso ace ulit. Pambihira, gamit pala ang daya. Kita mo ba? Itong puso. Puso ace. Talo na. Natalo tayo. Tingnan mo, ilan yan? Hindi mo ba makita ang 4 at A? Bulag ka ba? Sigurado akong nagpalit ka ng baraha. Si Yun Jia ba ang nagbigay ng baraha kanina? Hawak ba ni Tang Xiao yan? Paano mo naman mapapalitan yan? Hindi kaya. Gusto mong hindi magbayad, no? Simula ngayon, si Ahaw na ang general manager ng nightclub. Salamat kay Yun Jia sa pagtitiwala. At meron pa bang iba? Hindi ako pumapayag. Hindi ka pumapayag? Tama. Hindi ako pumapayag. Gusto kong makipagsugal sa'yo ng isang round. Sino kang akala mo? Isa ka lang maliit na manager. Anong karapatan mong makipaglaro sa akin? Siya, ang boyfriend ko. Kung gusto mong samahan kita, kailangan mo munang talunin siya. Kaya pala, hindi ka pa rin pumapayag sa akin. Yan pala ang trip mo. Kung ayaw mong maglaro, umalis ka na. Huwag kang magsayang ng oras. Sige. Tingnan natin ngayon paano ka malalagasan. 3 cards tayo.
Isang laro lang, panalo-talo na. Kapag natalo ako, gawin mo kung anong gusto mo. Pero kung ikaw ang matalo, lahat ng pustahan kanina, kanselado lahat. Kung saan ka galing, bumalik ka doon. Sa tingin mo ba patas ang pastahan na to? Paano mo gustong laruin? Kanina, gamit mo ka ng kamay, inabot mo si Ayon. Ay dadagdag ko pa ang isa mo pang kamay. Hindi pwede. Sige, deal na. Baliw ka na ba? Deal na. Baliw ka na ba? At yon. Sa puso'y, swerte lang talaga ang pinagbabasehan. Palagi namang maganda ang swerte ko. Kaya pala baguhan lang pala. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ito. Mukhang sinadya talaga ng batang taa. Ito. Lahat ng baraha basa na. Tang Xiao. Gusto mo ba ng bagong set? Dajun. Kumuha ka pa ng isa pang set. Napansin ba ni Zhongyu na may problema sa baraha? Walang problema. Dahil na-check na ni Tang Xiao. Ako na ngayon. Unang hakbang, napigilan ko na ang daya ni Tang Yawen sa baraha. Ang susunod, kailangang sirain ang diskarte niya. Ang tagal mo naman mag-check ng baraha. Gusto mo ba abutin ng isang taon yan? Hindi. Pwede mo bang bilisan? Pwede bang huwag ka munang magpatumpik-tumpik? Pati sarili kong kamay ipupusta ko. Kaya gusto ko siguraduhin ko talaga. Ginamit lang talaga ni Tang Yawen si Ahaw. Kaya hindi siya buo ang tiwala sa kanya. Kaya, taasan lang ang pusta para magduda siya. Magdadagdag ako ng pusta. Dagdag pa ang kaliwa kong kamay. Tang Yawen, nanginginig ka na. Tang Xiao. Hindi ko alam kung ano ang meron ka na pwedeng isugal. May pera ako. Nilabas ko na lahat. 2 kamay ko na mismo ang isinugal ko. Sa tingin mo, sapat na ba ang pera? Meron siyang isang club. Sige, ipusta mo na lang yung club mo. Gusto mo yung club ko? Yung kamay mo. Hindi sapat. CJ. Dagdag ko na rin ang buhay ko dito. Ano, game? Ahaw. Sabi mo, dapat ba akong sumali? Sa duwag. Siguro dapat pag-isipan pa natin to. Tinuturuan mo ba akong magdesisyon? Kuya Hao, hindi mo pa pala nahahalata. Yung boss mo mukhang hindi kaya sumali. Sino nagsabi? Kaya akong sumali. Sasali ako. 3K ni boss. Ni napawang-pawa. CJ. Edi dito natin. Bubuksan ang mga baraha. Dito na magdesisyon kung sino ang mananalo. Sa harap ng lahat, walang pwedeng mandaya. Tingnan natin kung hanggang kailan mo pa kayang tumagal. Hindi ko nalalaruin to. Anong sinabi mo? Natakot ka na ba? Oo, natakot na ako. Ilang pera ba ang halaga ng buhay mong walang kwenta? 300, 500, o 1,000? Anong karapatan mo na ikumpara ang sarili mo sa akin, o sa club na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman? Uy, may magsalita naman dito. Paano kung pagbukas ng pangatlong card, tapos na lahat? Tang Yawen, dapat alam mo na, kung umatras ka sa gitna, talo ka na agad, natalo ka na. Bilisan mo, ibigay mo na ang club mo. Ganda ng pagkasabi mo ah. Sige. Kunin mo naman kung kaya mo. Kung kaya mong kunin. Sa'yo na lahat yan. Mandaraya ka. Tama. Mandaraya ako. Bakit? Balak mo ba akong patayin? Walang silbi. Bata, swerte ka lang ngayon. Sa susunod,
Wala ka ng ganyang swerte. Tara na. Tigil ka muna. Tumigil ka dyan. May kailangan ka ba? Humingi ka ng tawad kay ate yon. Gusto mo akong mag-sorry sa kanya? Hindi mo ba alam kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Basta talo ka. Dapat kang mag-sorry. Songyu. Hayaan mo na. Hindi pwedeng hayaan na lang. Tang Yaowen. Kahit nandadaya ka, sige na. Pero ngayon, maski isang sorry, hindi mo pa rin masabi. Ano ka bang klaseng lalaki? Kung hindi ako magsasorry, ano? E di ipagsasabi ko tong nangyari ngayon. Ang kilalang anak ng magnanakaw na si Pohaw, tinalo ng isang simpleng manager na katulad ko. Tapos sa harap ng lahat, hindi pa tumupad sa usapan. Sa tingin mo, may magtitira pa ba sa'yo pagkatapos nito? Pasensya na. Tama na ba sa'yo? Tara na. Yuge. Ayos ka lang ba? Hayaan mo na, ako na. Hanap ka ng tao na maglinis dito. Yuge. Kung matalo ka sa sugal, baka mawala ka pa dito. Pasensya na, hindi ako naging magaling. Sinunod ko yung plano. Una akong pumunta sa Wado, pero di ko inasahan. Biglang sumulpot si Shi Jongyu. Nasira lahat ng plano. Maayos naman ang ginawa mo. Kung nadala ka ng emosyon, natalo mo pa sana yung club sa sugal. Yung mga tiyo natin sa pamilya, hindi ka basta-basta papatawarin. Pero, simula pa lang, hindi naman talaga nasunod ang usapan. So bakit, di mo pa hinintay matapos ang laro? Saka ka umaatras. Natakot akong matalo. Kapag nagkataon, mawawala ng respeto sa atin ang pamilya Tang. Ang pamilya Tang natin. May magandang reputasyon ba talaga? Ang tanga mo. Ano bang silbi ng puri? Sa mundo ngayon, pinaka-importante ang kita. Basta marami kang pera, malakas ang kapangyarihan mo. Kahit pangit ang reputation mo. Walang magagawa ang iba sa'yo. Alam ko na po ang mali ko. Ngayon, sobra ang hinihingi ng mga boss sa Mengia. Yung mga produkto natin. Sa Huadu lang pwedeng ilabas ng sobrang mura. Yung matandang si Xiao Mianhu. Ako na bahala doon. Ang tutukan mo, si Fang Xiao yun. Naintindihan ko na. Si Tio Fang ang nag-utos. Si Shi Songyu ang naging bayani sa pagtulong sa grupo. Karapat-dapat siyang bigyan ng gantimpala. Itatalaga siya bilang Deputy General Manager ng Huadu. 30,000 ang magiging buwan ng sahod niya. Bibigyan din siya ng isang Mercedes-Benz na sasakyan. Mula ngayon, ikaw na ang magdedesisyon sa lahat ng malakit maliit na gawain ng club. Hindi mo na kailangang i-report lahat ng bagay. Congratulations, Manager Shi. Songyu, trabahong mabuti ha? Napakalaki ng tiwala sa iyo ni Tio Fang. Pinaghandaan ka pa talaga niya. May sarili kang apartment na matitirhan. Salamat po, Tio Fang. Salamat din po, ate yon. Pangako, magpupursigi talaga si Songyu. Ate yun. Dinala ko na po ang tao. Zhang Zihao, lumabag ka sa patakaran, nakipagsabuatan ka sa iba, at tangkang agawin ang pwesto. Alam mo ba ang kasalanan mo? Ate yun. Alam ko na po, mali po ako. Hindi ko na po uulitin, ate yun. Ngayon mo lang naisip na mali ka. Noong nakikipagsabuatan ka, saan ang tapang mo noon? Ayon sa patakaran ng grupo,
Dapat kang parusahan ng 1,000 hiwa sa katawan. Mamamatay ka sa sarili mong kasalanan para magsilbing aral sa lahat. Huwag po, ate yon. Ate yon, totoong nagsisisi na ako. Ate yon, bigyan niyo po ulit ako ng pagkakataon. Hindi ko na talaga uulitin, ate yon. Songyu, may ipinapagawa sa'yo si Tio Fang. Gusto niyang ikaw mismo ang tumapos kay Zhang Zihao. Yuge. Hindi, Yuday. Sinasamo ko po, pakawalan niyo naman ako kahit isang beses. Kung ano man po ang ipagawa niyo sa akin pagkatapos nito, gagawin ko po lahat. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko sana ginawa dati. Nakikiusap po ako, maawa naman po kayo. Kung hindi lang sana ganito ang ginawa mo noon, hindi mo sana pinili ang ganitong landas, di sana wala tayong problema ngayon. Binigyan na kita ng pagkakataon pero hindi mo rin sinunggaban. Sa susunod na buhay, huwag mong kalimutang balikan at gumanti kay Shai Songyu. CJ, Shi Jongyo. Kahit mamatay ako, hindi kita patatahimikin. Songyu, natanggap na namin ang impormasyon mo. Nasaan si Zhang Zihao? Kontrolado na namin siya. Ngayong pagkakataon, mahusay ang trabaho mo. Matagumpay mong napasok ang loob ng kalaban. Yung Noodle House sa Bolan Street, yun yung sikretong base natin. Pansamantala, si Opisyal Manuo ang nakatalaga doon. Kung kailangan mo ng tulong, pwede mo kaming puntahan doon. CJ, May nakuha kaming balita. Nasusubukan pa ng pamilyang Tang na umatake sa Wado. Ikaw lang mag-isa. Kailangan mong ingatan ng mabuti ang sarili mo. ano ba talaga ang lugar na to? Bakit pinag-agawa ng dalawang malaking grupo? Ang Huadu kasi, daan yun ng lahat ng kargamento. Ibig mong sabihin, Tama. Smuggling. naiintindihan ko na, gagawin ko ang lahat para makalapit agad kay Fang Yonghong at hanapin ang ebidensya ng mga krimen niya. Pasensya na po kayong dalawa. Kung gusto nyo, mamili pa kayo ulit. Tingnan nyo nga ito. May mas gaganda pa ba kay Shishi dyan? Pasensya na po talaga. May problema ngayon sa bahay nila Shishi. Umuwi siya sa probinsya nila. Totoo bang umuwi siya ng probinsya? Bakit may narinig akong nasa kabilang Barleyman siya ngayon? I refund yun na lang. Pero nabuksan na po ang alak nyo eh. Pasensya na po, kuya. Sagutin na lang namin lahat ng gastos ngayon. I-refund mo yung binayad ng customer. Tayo na. Bumaba ang negosyo ng Huadu ng todo. Ewan ko lang kung si Fang Yonghong mismo ang gagawa ng aksyon dyan. Sa susunod, maghanap naman kayo ng mas maganda. Pasensya na po ulit, kuya. Bumalik po kayo next time. Noted. Alam ko na. Aasikasuhin ko yan. Yun, Jai. Kakatawag lang ni Uncle Fang kanina para magtanong. Si Fang Yonghong. Nitong isang buwan, may 10 higit na ang naagaw mula sa mga tao natin dito sa lugar. Pag nagpatuloy pa, baka wala nang matira sa atin. Ayu, may naisip ka bang magandang paraan? Baka nga, ito na ang paraan para lumabas si Fang Yonghong. Ayu, may naiisip ka bang maganda at epektibong paraan? Patuloy na kumukuha ng tao si Tang Yawen sa mataas na sahod. Kung gusto nating masolusyonan to, kailangan din nating maghanap ng mga bagong tao na pasado ang kalidad. Ako nang bahala sa mga bagong tao. Ang problema, nitong nakaraang buwan, marami na tayong nawalan ng kliyente. Kailangan nating ibalik ang pangalan natin para bumalik ulit ang mga customer. Yun, Jai. Sa tingin ko, lahat ng nightclub dito sa atin ngayon, halos pareho lang ang sistema. Kung gusto nating makaakit ng customer, kailangan nating maglunsad ng kakaibang pakulo. Para dito sila sa Huadu pumunta. Una, dahil sa bagong karanasan. Pangalawa, para talagang ma-enjoy nila. Kaya, naisip ko, pwedeng ba nating gawin dito sa Huadu ang isang beauty pageant? Para sa mga ladies, Ikwento mo pa ng detalyado. halimbawa, hayaan nating magsuot ng magagandang damit ang mga babae, tapos maglakad sila sa entablado. Pagkatapos, pwedeng bumoto ang mga tao para piliin ang pinakamagandang babae. At mayroong customer na may pinakamaraming boto, pwede silang mag-dinner, kasama noong champion na babae. Sa ganitong paraan, kapag magaganda at quality ang mga contestants natin, siguradong magiging patok tayo. At pupunuin talaga natin ang lugar na to. Songyu, ikaw na ang bahala sa beauty. Pageant sa Huadu. Ako naman, aayusin ko agad ang mga bagong tao rito. Ayusin mo ng mabuti. Hindi ka pababayaan ni Jai. Salamat, Yun Jai. Ngayon, medyo mainit ang panahon. Hindi naman ganun kasilaw ang araw. Pero parang ang puti at maliwanag pa rin ang paligid ko. Tama, pakilapit ng konti ang mga paa mo. Ayan, iunat mo pa ng kaunti. Welcome sa beauty pageant. Beauty pageant. Beauty pageant. Welcome sa beauty pageant. Halika, lapit ka dito. Sa mga mata ko, puno ng pagnanasa para sa sining at paglikha. Iniisip ko, pag nag-retire na ako, baka maging photographer ako. Para makapture ang nangyayari ngayon, at ang mga bagay sa malayo. Lahat ng makukulay na bagay sa mundo. At iba't ibang kulay at kwento. Kuya Xiaoyu, Kuyak Xiaoyu, Kuyak Xiaoyu, Kuya Xiaoyu, mahal kita. mahal kita, Kuyak Xiaoyu.
Siya ay Songyu. Huwag na huwag mong kalilimutan. Isa kang pool. Anong klase kang tao? Sino ka ba? Kuya Xiaoyu, hindi ako makatulog. Samahan mo naman ako dito, tulog tayo ng magkasama. Wala akong gana. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumabas ka. Isuot mo iyang damit mo. Kuya Xiaoyu, bakit mo inalis yung pangalan ko sa listahan ng mga kandidato sa Huaduna Talent Show? Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kagaling. Yang Jun, Kuya Yu, hilain niyo palabas yung tao sa loob. Simula ngayon, hindi na welcome siya dito sa Huadu. Kapag nakita niyo ulit siya, bugbugin niyo tuwing makita. Kuya Yu, ikaw naman. Hilain palabas. Sige po. Tara na. Paano ka nakapasok? Narinig mo ba? Mas matatag at mas matalino siya kaysa sa akala nyo. Nandito lahat ng recording. At yun, ni hindi siya nagbigay ng kahit konting konsiderasyon sa inyo. Ang kutis niya, ang lambot, parang inosente. Pero ang tindi ng tapang niya. Xiao Li, salamat sa pagod mo. Itali mo na. Salamat po ate yun. Mga lalaking nakita ko, kung hindi man libo, daan-daang sila. Pero tulad niya na hindi natitinan, ngayon ko lang naranasan. Sa tingin mo, may mali ba? Nung kausap ko siya, Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumabas ka. parang pinagsasabihan ako ng pulis. Kapag kinakausap niya ako, pakiramdam ko parang isang hepe ng pulis ang pinapagalitan ako. Ang weird ng pakiramdam. Tungkol sa nangyari ngayong gabi, gusto kong itikom mo na lang yan, huwag mong ikalat kahit kanino. Huwag kang mag-alala, ate yun. Sobrang tikom ang bibig ko, pati kay Tang Xiao, hindi ako magsasalita. Tang Xiao, paano naman mangyayari yon? Hindi ko naman siya kilala. May nanira sa akin, ate yun. Sigurado ako, may tao talagang naninira sa akin. Loyal ako sa inyo, sobra. Yun, Xiao Li. Ikaw na ang pinakamatagal ng kasama ko dito. Pero ngayon, nagtatrabaho ka na para sa pamilya Tang. At yun. Songyu. Ganito ang sinapit ng mga nagtatraidor sa akin. Ayokong makita kang maging biktima ng baril ko. Welcome po sa inyong lahat sa aming Flower City Beauty Pageant. Ngayon, iniimbitahan natin ang 6 na kandidatang dalaga na lumabas. Bawat bisita dito, may isang deck ng baraha sa kamay. Mula 2 hanggang alas 6, kumakatawan sa halagang 2 hanggang 14,000 dolyar. E paano naman yung Big Joker at Little Joker? Kumakatawan ng mga iyon sa 200,000 dolyar at 50,000 dolyar. Pwedeng ipunin ang boto ng isang kandidata. Kasabay nito, ang bisitang may pinakamaraming boto, may pagkakataon na makasama sa hapunan. Ngayong gabi kasama ang napiling kandidata, kasabay ng pag-unlock ng secret level. CJ, ngayon, tawagin na natin ang kandidata bilang isa. Kilala siya bilang ang iyong unang pag-ibig, si Xiameng. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Xiameng, ang kandidata bilang isa. Ngayong gabi, aalayan ko kayo ng isang awitin, na isang panaginip sa likod ng kurtina. Sa sobrang bigat ng event na to, saan kaya si Fang Yonghong? Fang bro, kapatid na Fang. Sa ilalim mo, talagang ang daming magagaling na tao ha. Isang simpleng baraha lang, nagpasiklab na ng kompetisyon sa lahat ng mga mayamang negosyante. Ibig sabihin magaling din pala tong batang to. Kapatid na Fang, mamaya na tayo magkwentuhan ulit. Sasali muna ako sa mga aktibidad ha. Salamat sa inyo, mga kuya. Ako si Summer Meng, numero 1. Kung gusto nyo ako, sana suportahan nyo ako at bumoto ng marami. Songyu, ang galing ng ginawa mo. Ngayon, sikat na ang Huadu sa buong lungsod. Dapat magpasalamat tayo kay ate yun sa tulong niya. CJ, oras mo na para umakyat sa entablado. Ang saya-saya, nabilang na ang mga boto natin.
Ngayong gabi, ang winner ng ating beauty contest ay numero 1, si Miss Summer Meng. 700,000 na boto. At ang nangunguna naman sa kanyang supporters ay mula sa isla ng Nanya, ang pangatlong anak ng pamilyang Song, si Ginoong Song. Ang bilang ng boto niya ay 300,000. Susunod, inaanyayahan natin ang ating champion na Miss para magpakita. Summer Meng. Ikaw nga, totoo nga, ikaw pala talaga. Pare. Baka naman. Kilala mo, itong si Miss Summer Meng. Siyempre kilala ko. Asawa ko siya. Tang Yaowen, sige na, magulo ka pa diyan. Subukan mong palabasin na rin si Fang Yongho. 5 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang asawa at anak. Nagpunta pa talaga siya rito. Naging hostess pa siya. Anong sinabi mo? Ang champion pa naman sa Flower City Beauty Pageant, si Miss Xiameng. Hindi lang siya hindi na birhen. May anak pa kayo. Hindi pwedeng basta-basta sabihin yan. Totohanan yan, walang halong biro. Kahit abo pa lang siya, makikilala ko siya. Mama, iniwan mo na ba talaga ako? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo, wala akong kilala sa inyo, ni hindi ko kayo alam. Xiameng, ang tigas ng puso mo. Noong sinabi mong magtatrabaho ka sa city, dala mo lahat ng ipon namin. Nagpunta ka rito sa syudad. Pagkatapos noon, wala ka nang pakialam sa amin ng anak mo. Alam mo ba kung gaano kami naghirap sa probinsya nitong mga taon na to? Anong pinagsasasabi mo? May ebidensya ka ba? Ebidensya? Ito ang ebidensya. Ito ang marriage certificate natin dito sa bansa. Kompleto ito. Sir, tingnan ninyo. Ito ba talaga siya? Mukhang siya nga. Noong panahon na yun, Chen Shufan pa ang pangalan niya. Akala mo ba pagbabago ng pangalan mo, hindi na kita mahahanap? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Para kay Miss Xiameng, gumastos ako ng mahigit 10,000 dolyar. Hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin? Dapat magpaliwanag ka sa lahat ng audience dito. Hindi ba pang-aapi na to sa mga inosente? Ginagago mo lang kami, parang pinaglalaroan kami. Tang. Ang ebidensyang ito, totoo ba o hindi? Hindi pa sigurado. Isang buwan na namin, pinapaikot ang pageant. Ang picture ni Miss Xiameng, kumalat na sa lahat ng sulok ng city. Baka fake ang ebidensyang yan. Sabi mong peke yan, peke na nga. Nasaan ang ebidensya? Kung sinasabi mong ikaw ang lalaki ko. Sige. May birthmark ako sa katawan ko. Sabihin mo. Nasaan yon? Naku, sino ba naman di marunong magpeke-peke? Hindi mo na masabi, di ba? May lakas ka pa rin ng loob sabihing asawa kita. Ako. Naglalakas loob kang manggulo dito sa Huadu. 10 buhay mo, kulang pa para sagutin ang gulo mo. Pwet. Tao, pumasok. Sino nagsabing hindi ko alam? Ang birthmark niya, nasa puwet niya. Patay. Kung ipapakuha ang birthmark sa harap ng tao, ang champion na Miss magiging totoong Miss na. Ganito kadetalye ang kwento. Pwede pa bang peke yun? Ang winner ng beauty pageant dito sa Huado. Biglang lumabas na pokpok pala. Kayo dito sa pageant. May mukha pa ba kayong ipagpatuloy pa to? Ibalik ang pera, isara nyo na. Ayoko madamay sa gulo na to. Kung hindi, kahit mapilitan si Fang Yonghong lumitaw, wala ring silbi, hindi kanya papansinin. Ibalik ang pera. Tang Gangzi. Wala naman talaga akong birthmark sa katawan. Yung sinabi ko kanina. Ginawa ko lang yun para linlangin kayo. Ang tanga mo, ate. Sa ganitong paraan, walang epekto sa walang hiya. Walang konsensya ka. Klarong nasa puwet mo yung birthmark. Ang kapal ng mukha mong sabihing wala. Ako, ngayon din, hihilahin ko at ipapakita sa inyo. Gusto mong mamatay. Ang nangyari na yon, sa Huadu, kami ang magbibigay ng paliwanag sa lahat ng tao. Hindi mo karapatang mag-astang ganyan dito. Hoy, hoy, hoy. Bakit? Natatakot ka na maghubad? Huwag na. Kung maghubad ka pa, ipakita mo na lang sa kanila. Hindi naman tayo nagsisinungaling. Yun Jai, hindi pwedeng maghubad kung may birthmark. Ang tingin sa kanya, malandi. Kung walang birthmark, malalantad katawan niya sa lahat. Wala nang magpapakasal sa kanya. Teka muna. Sandali lang. Pwede mong tingnan. Pero sa pinakamataas ang presyo mapupunta, ang beauty queen, isa lang ang pwedeng makakita sa kanya. Ngayon pera pa rin ang iniisip mo. Para kang nalulunod sa pera. Ang iniisip ko, kung nandito si Fang Shushu ngayon,
Siguradong sasang-ayon din siya sa gagawin ko. Gagamitin mo si Pang Yung Hong para matakot ako? Nagkamali ka ng plano. Magdadagdag ako ng 50,000 dolyar pa. Ngayong gabi, si Sia Meng, akin na siya. Ginoong Song, pupunta ka rin ba para suportahan? Kung gusto mo talagang makita, Tang Xiao, ako mismo, bibigay ako ng pabor. Mukhang nakapasok na ang buong pamilya Tang sa iba't ibang grupo at balak nilang lamunin si Fang Yonghong. Narinig mo, di ba? Bakit hindi ka pa nagpapakita? Wala ka ng atrasan ngayon. Okay lang yan. Naniniwala ako na tutulong pa rin si Fang Shushu. Lawo, ako na ang bahala sa pera. Siguraduhin mong makuha ko to. Tingnan mong mabuti. Kung may birthmark, ibig sabihin si Shi Zhongyu ay hindi mapagkakatiwalaan. Pero kung walang birthmark, huwag galawin yung beauty queen. May iba akong plano. Bilis, dali. Hindi na ako makapaghintay. Na makasama sa isang kwarto ang beauty queen natin. Hanggang kailan pa magtatago ang matandang tusong yon? Ako ang maglalabas. 1,800,000 dolyar. Paano nagsama ang pamilya Huo at pamilya Fang? Ako ay magbibid. 1,800,000 dolyar, $. Grabe, si Woye pala ito. Si Woye na mismo ang tumaya. Sino pang maglalakas loob na magbid ngayon? Mukhang magtatambala na talaga ang pamilya Wo at pamilya Fang. Tito Wo, talaga bang gusto nyo pang makisali rito? Bakit naman? Bawal ba kayong matandang Huo na sumuporta lang dito? Mga bata. Magaling. Tito Wo, kung interesado ka, ikaw na ang bahala. Iha, tara na. Tito Fang, lahat ng impormasyon tungkol kay Shi Zhongyu ay nakuha na po. Mga kasama. Kaka-check lang po namin. Walang birthmark. Ayos na sana ang beauty pageant na to. Ikaw pa ang gumawa ng gulo. Grabe ka, nakakainis ka talaga. Hindi ako iyon, siya ang may kasalanan. Tumigil ka na, inutil. Hoy, bata, di naman palaging. Swerte ka ng ganyan sa bawat pagkakataon, ha? Kita-kits tayo ulit sa susunod. Tang Xiao. Aabangan ko yan. Mga manonood, pasensya na po talaga. Nagkaroon lang po ng konting aberya kanina. Ngayon, bawat mesa ay may libreng isang bote ng magandang alak. Bilang kapalit ng abala mula sa aming huwadu. Ayos. Songyu. Magaling ang ginawa mo. Parte lang po ng trabaho ko yon. Kuya Yu, salamat sa iyo. Ate yon, Kuya Yu. Pinapatawag kayo ni Tito Fang. Matagal na tayong abala. Ngayon makikita na rin natin ang pinaka-importante. Ninong. Andito na si Zhongyu. Halika, upo ka sa tabi ko. Bilisan mo, maupo ka na. Uway. Tito Fang. Hindi ba bawal to? Ngayon, pinagmalaki mo ang huwado. Yan mismo ang patakaran dito. Sabi ni Tito Fang na umupo ka. Upuan mo na yan. Bilisan mo. Opo. Kitang-kita naman ang galing ni Zhongyu. Simula ngayon, iaangat siya bilang general manager. Kasama ni Xiao Yun. Aalagaan nila ang huwado. Maraming salamat po, Tito Fang, sa pagtitiwala. Pangako ni Zhongyu na pagbubutihan niya ang trabaho. Gagawin namin ang huwadu bilang pinakaunang club dito. Tito Fang. Ngayon lantara na tayong ginigipit ng pamilya Tang. Tayo naman, pwede na nating gamitin si Shi Zhongyu para kontra sa pamilya Tang. Bibigyan ng pera, ng kapangyarihan, ng babae, pagtama na ang oras, diretsong patayin at itapon sa dagat. Sige, upo ka muna. Tama, oo nga pala, ipakikilala kita. Ito ang manager ng kargamento. Manager Lee. President Shi.
Sana magtulungan tayo next time. Manager Lay, masyado kang magalang. Narinig ko, galing daw kayo pareho sa isang baryo. Mas lalo tayong dapat maging magkaibigan. President Xi, taga-Munting Pampanga rin pala? Bakit parang hindi ko pa narinig ang tungkol sa'yo? Ako kasi, mula bata pa, sumama na ako kay Papa sa syudad. Kaya hindi rin ako kilala ni Manager Lee. Normal lang naman yun. Pero, sa Munting Pampang namin, wala naman akong alam na ang apelyido ay Xi. Pinapatesting lang ba ako o may nalaman na talaga? Ang tatay ko ay nakitira sa pamilya namin. Ginamit niya ang apelyido ng nanay ko. Ano yan? Kuya Lee. Kayo ba ay parang nag-imbestiga ng pamilya ko? Wala namang ganun. Halika, mag-inom tayo. Sisilinan kita ng alak. Jongyo, may inihanda akong regalo para sa'yo. Ipapakita sa'yo yan ni Xiaoyun. Nasa 3 palapag ng Huado. Tito Fang. Ito. Karapat-dapat lang naman yan. Sige, pumunta ka na. Salamat po, Tito Fang. Hindi ko rin alam kung anong sorpresa ang inihanda ni Daddy para sa'yo. Curious din ako, ha? Kuya Jongyu. Ate yun. Talagang galante si Daddy. Kahit ang beauty queen, kaya niyang ipamigay. At yon. Maaga kang magpahinga, ha? At yon. Ano bang wala ako na meron kay ate yun? At yon. At yon. Bakit hindi mo na lang samahan nang matagal ang beauty queen mo? Hindi ko kasi type yon. Talaga ba? Ang dami ko kasing nainom, hindi maganda ang pakiramdam ko. Punta ka sa kwarto ko, masahehin mo nga ako. Maganda ang pagkakagawa mo. At yon. Ako. Uy, bakit ikaw? Si Ameng. Nasaan si ate yon? Umalis na si ate yun kagabi pa. Sabi niya, sobra ka na raw napapagod nitong mga huli. Pinapasama niya ako sa'yo para makapag-relax ka naman. Ah, panaginip lang pala yon. Ang totoo, sobrang totoo talaga. Mukhang hindi na lang ako sasama siguro. Kayo ba ni ate yun may something? Huwag mo akong pagtripan, ha? Kuya, sorry baka masyadong mapanghimasok ako. Narinig ko lang naman. Si ate yun daw babae ni Tito Fang. Akala ko kasi, sabi sa impormasyon, si Fang Xiaoyun ay ampon na anak ni Fang Yonghong. Kung si Yunjay talaga ay babae ni Fang Yonghong. Yung mga dating ginawa nating bagay na hindi sinasadya, kapag nalaman yon ni Fang Yonghong, baka wala na tayong pag-asa mabuhay pa. Yuge. Nakapagpareserba na ako ng mesa sa Duwang. Mahal din dun, ha? Kaya mas mabuti pang agahan natin at mabilis lang. Hello, Yuge, may mission tayo. Sabi ni Uncle Fang, may kailangang hulihin ng undercover. ano? Uncle Fang, paparating na si Shai Songyu. Ninong, ano pong nangyari? Bakit pinapatawag niyo po si Zongyu dito? Xiao Yuge. Grabe, ang laki ng nagawa mo sa beauty contest sa Wado kanina. Itong pagpatawag nila sa'yo ni Uncle Fang, malamang para i-promote ka na niya. Imposible naman.
Jongyo, late ka na. Sorry po, Uncle Fang. Medyo traffic po kanina. Alam mo ba kung sino to? Buksan mo na lang at tingnan mo. Manuo. Ito ang boss ng noodle shop na madalas mong pinupuntahan, Manuo. Nagulat ka ba? Tito Fang. May ginawa ba siyang masama sa'yo? Pulis siya. Oo, totoo, pulis siya. Ang galing niya sa laban, para mahuli siya. Nakasagupa ko ng mahigit 10 sa mga tauhan ko. Ano? Manager Shi. Sinasabi namin, pulis siya. Isa siyang police inspector. Naintindihan mo ba? Kalma, kalma lang. Alam mo ba to? Hindi ko alam. Ang batang yan, matibay talaga ang loob niya. 2 araw at 2 gabi namin siyang binugbog. Pero kahit anong pilit, hindi niya sinabi kung sino ang kontak niya. Pero ayos lang yan. Ang totoo, alam naman naming lahat, gusto lang naming siguruhin. Malaki ang ginastos namin para makuha tong impormasyon. Gusto mo bang makita? Itong mga impormasyon ng mga kriminal na to, dapat mong kabisaduhin lahat ha. Zhang Yu. Alam mo ba sa Huado, kung sino ang undercover natin? Alam mo ba sa Huado, sino ang undercover dito? Hindi ko alam. Pero sisiguraduhin kong mahahanap ko siya. Kapag nahanap mo siya, ibig sabihin noon, isa ka sa atin, ha? Naman, Tito Fang. Sarili nating tao. Ibig sabihin, dapat ka ring madyugo kasama namin. Sa ginagawa natin, hindi lang dapat matigas ang loob, kailangan din matapang at maingat. Kung hindi, pag dumating na ang mga pulis dito, ni hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Itong undercover na to, ikaw ang bahala sa kanya. Tito Fang. Hindi pa ako nakapatay ng tao. Hindi ko kaya. Lahat ng bagay may unang beses, ang pagpatay. Kapag nagawa mo na, madali na lang yan. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa cargo, logistics na negosyo natin. Song Yu. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Tito Fang? Salamat po, Tito Fang. Jongyo, narinig ko na. Maganda daw ang samahan ninyo ni Ayon. Tito Fang, Huwag kang kabahan. Alam ko namang may mga chismis na kumakala tungkol sa amin ni Ayon. Anak siya ng kuya ko at anak-anakan ko din siya. Mula bata ako, si Ninong na ang nag-alaga sa akin. Ako mismo, parang anak niya talaga ako. Jongyo, nakausap ko na si Ayon. Sa susunod na buwan, aayusin na namin ang engagement nyo tungkol sa DOT. Bala kong ibigay sa iyo ang 10% na shares ng Huado. Tito Fang. Masyado po yatang mahal yon. Si Ayon ang pinakapaborito kong anak. Ang mahalaga lang, maging masaya siya. Higit pa sa lahat, huwag mong sayangin ang pagmamahal ni Ayon. Salamat po, Ninong. Sige na, umalis na kayo. Mauna na po kami. Ayu, tara na. Tito Fang,
Itong batang to, parang may malabong relasyon pa sa isang police inspector. Baka naman masyado akong nagmadali. Hindi po. Ang posisyong ito, talagang iniwan ko para sa kanya. Para labanan ng pamilya Tang. Kailangan ko pa ang matalim na sandatang ito. Nababaliw ka na, tingnan mo ng mabuti. Ako ito. Kitang-kita ko. Si Fang Yonghong, ang tusong ngiting tigreng tao, ang pinakamaasahan niyang tauhan, General Manager ng Wado. Si Shi Dongyu, kilala sa mga tao bilang si Kuya Xiaoyu. General Manager ba si Shi Dongyu? Kamakailan, tumutulong ka kay Fang Yonghong na i-manage ang kumpanya ng logistics. Mukhang maayos mong napapatakbo. Ilang beses na tayong nagtransaksyon ni walang leak. Kuya, kakabisto pa lang kay Inspector Ma. Ngayon gusto mo akong magbigay ng tips sa organisasyon. Gustong mo na bang mamatay agad ako? Na-rescue na ba si Inspector Ma? Safe na si Manoo. Pero bakit? Ilang beses lang kayong nagkita. Nagkaproblema na siya. Anong ibig mong sabihin dyan? Pinagbibintangan mo ba ako? Naglalatag lang ako ng mga pangyayari. Nagpapatayan ako bilang undercover. Araw-araw pagkagising ko, di ko alam ano na naman ang kaharapin ko. Tapos, pinagbibintangan mo akong undercover. Sorry. Nakaka-stress lang talaga ako. Lately, nabablackout na ang mga info sa team. May nag-access na sa files mo. Si General Manager Shi, galing din sa maliit na fishing village, di ba? Ang laki ng ginastos namin. Para lang makuha ang impormasyon na ito. Alam mo ba dito sa Wado, sino ang totoong undercover? Sobrang delikado na ang lagay mo ngayon. Umalis ka na muna. Masyado ng delikado ang sitwasyon mo ngayon. Umatras ka na. Sa tingin ko, may pag-asa pa itong issue na to. Ngayon, halos sigurado na ako, na nahalata na ako, pero hindi pa ako ginagalaw ni Fang Yonghong. Dahil gusto ng pamilya Tang na makuha talaga ang Huadu. Gusto niyang gawing panangga ako. Hintayin mo ang balita ko. Nasa gitna ka ng gulo. Siguradong mamamatay ka. Ako si Inspector Shai Songyu. Yung grupo ng pamilya Tang, grabe na silang lumaban ngayon, sobrang brutal na. Songyu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Itay Ninong naghihintay sa opisina ko. Tara na. Sige, tara. Itay Ninong, Tito Fang, Jongyu. Ayun, halika, umupo ka sa tabi ko. dikit ka kay Itay Ninong. Bilis. Jongyu. Simula nung nagdeklara ng gyera ang pamilya Tang sa atin itong mahigit 2 linggo, nakikita ko ang effort mo. Siyempre, utang na loob namin lahat sa kanya. anak niyo po si Ayon, kaya ako ang manugang niyo. Ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. Ang pamilya Tang. Hindi natatagal yan. Ibig niyo po bang sabihin? Nahanap na natin ang bodega ng pamilya Tang. Kapag nakuha natin lahat ng kargamento nila, tiyak na malulugmok ang pamilya Tang. Pwede na talaga tayong kumilos. Basta makuha natin lahat ng mga kargamento na yon. Siguradong malulugi ng malaki ang pamilya Tang. Pagdating ng panahong yun, hindi ba tayo na ang magdidikta ng galaw? Jongyu, itong bagay na to, ipapaubaya ko sa'yo na gawin. Kaya mo ba? Huwag po kayong mag-alala. Siguradong kukunin ko ang pamilya Tang. Cheers po. Pa, ayon sa inyo pong utos. Yung mga kasama natin sa bodega, nakaengkwentro ang pamilya Fang ng halos kalahating oras. Lahat sila bumalik na. Nahuli na natin sila sa bitad. Dalhin mo mga tao at hawakan si Fang Yonghong. Kuninin ang Huadu. Kuya Yu, grabe, panalong-panalo tayo ngayon ah. Itong batch ng kargamento na to, sapat para pabagsakin ng pamilya Tang. Kuya Yu, lahat ba dadalhin natin? Dalhin lahat. Sige. Lalabas muna ako sandali. Tatawagin ko mga kasama para tumulong magbuhat. Kuya Yu. Bakit andito ang pulis? Kuya Yu, bilasan natin maglipat. Wala nang oras. Ilagay nyo na ang mga gamit. Pero, Tawagin mo na lahat ng tropa. Tara!
Kapitan, saktong 100 kilo. Sapat na yan para mamatay ang buong pamilya Tang ng 10 beses. Bilis, bitbitin at i-sequester. Sige. Sandali lang. Naloko tayo. Ay, hindi maganda to. Delikado si Jonghyuk. Magandang araw, Manager Shai. Nasaan si ate yon? Nasa opisina. Ang daming hindi pamilyar na mukha. Plano na ba ni Tito Fang nasaktan ako? Bago lang. Hindi kita kabisado ah. Kami ang mga inassign ni Manager Lee. Hintayin mo ako dito. Tang Yaowen, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Sabi mo, bakit nga ba ako nandito? Kung hindi dito, saan dapat? Napakabobo para maghintay sa bodega. Para sabay-sabay niyong mahuli, ano? Tignan mo nga. Tito Fang. Tito Fang. Hindi ba astig ka, di ba? Dati ko pa sinabi sa'yo. Lumayo ka kay Ayon. Naglalakas loob ka pang magpakasal sa kanya. Akala mo ba, pwede mo akong baliwalain? Ngayon, tapos ka na talaga. Yung mga gamit sa bodega, mukhang peke din yata. Paano kaya akong makakawala dito? Ngayong araw. Ito ang araw na mawawala na ang lahat ng mayroon kayo dito sa Huado. Tang Yaowen. Alam mo ba, kung bakit si ate Ayon galit na galit sa'yo? Alam mo naman. Akin na si Ayon ngayon. Anong sikreto pa ang itatago niya sa akin? Gusto mo yatang mamatay, ha? Sige, magsalita ka. Kapag di ka nagsalita, papatayin talaga kita. Kung ayaw mo, pakinggan mo na lang. Ate Ayon, si Tang Yaowen. Bakit di mo siya sinamahan? Tang Yawen, may congenital na kapansanan siya. Yung mag-asawang Tang, niloko lang din niya. Akala nila, magdadala siya ng apo. Sa totoo lang, isa siyang walang silbi. Gaano ba siya kaliit? Gaano ba kaliit ang mahina? Habulin mo siya, gawing pulutan siya para sa akin. Ayokong buhay ang makuha. Yung pumatay kay Shi Jongyu. Bibigay ko sa kanya 50,000 dolyar. Patayin mo siya. Tagpasin mo siya. Tagpasin mo siya. Bilisan mo, tumakbo. Habulin. Sakay agad sa kotse. Bilis! Bilis! Huwag kang tumakbo, tumigil ka dyan. Shi Jongyu. Sa wakas, nakatakas din tayo sa mga humahabol. Kamusta si Ayu? Ate yon. Malubha ang sugat ni Kuya Yu. Nawalan siya ng malay. Ano gagawin natin ngayon? Kuya Yu, nagising ka na. Ano ng sitwasyon ngayon? Handa si Bohao ngayon, may plano siya. Isang gabi lang. Lahat ng negosyo ni Tatay Tatayan pinulbos niya. Ngayong gabi, sobrang laki ng natamo nating pagkawala. Kuya Yu, ngayon, ang pinaka-importante, maghanap tayo ng ospital para magpagamot ka muna. CJ, may alam akong ospital na siguradong ligtas. Tara na sa ospital. Hindi. Hindi tayo pupunta sa ospital. Makinig kayo sa akin. Ngayon, ang pinakamahalaga, bumalik tayo para lumaban. Bumalik tayo para lumaban. Ang pinaka-importante ngayon, ay bumalik at lumaban. Bumalik at lumaban. Tama. Dahil sa alitan namin ni Tang Yawen, hindi niya ako basta-basta palalampasin. Ngayong nagpadala siya ng mga humahabol, imposible nang basta niya tayo pakawalan. Dahil ganito, tiyak na mahina na ang loob nila.
Basta kaya nating bumalik at lumaban. Maililigtas natin si Fang Shu. Hindi pa tapos ang laban natin. Pero, alam mo ba kung nasaan si Fang Shu? Nasa opisina mismo ni Fang Shu. Puntahan na natin siya ngayon para sagipin. CJ, balik tayo ngayon at lumaban. Iyon. Bababa na ako dito. Mamaya kayong dalawa, diretsong magmaneho papasok para ma-distract ang mga bantay. Mas madali akong makapasok ng palihim. AU, mag-ingat ka. CJ, Mag-ingat ka, Yu kuya. tumigil. Bilis, tawagan mo si boss. May sumisugod papasok. Samahan mo sila sa labas para mag-inspeksyon. Ikaw, huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Tito Fang, Tulungan mo ako. Tito Fang, delikado dito. Umalis na tayo agad. Tito Fang. Tito Fang. Kapit ka lang. Isasakay kita sa ospital. Jongyu. Tito Fang. Jongyu. Hindi ko na kaya. Lahat ng negosyo na nakapangalan sa akin. Ibinibigay ko na sa'yo. Basta maging mabuti ka lang kay Xiaoyun. Bilisan mong hanapin si Xiaoyun. Itong kutsilyo na ito. Dalhin mo para proteksyon. Tito Fang. Huwag kang mag-alala. Pangako ko. Aalagaan ko si Xiaoyun ng maayos. Tito Fang. Bilisan mong hanapin si Xiaoyun. Itong kutsilyo na ito. Dalhin mo para proteksyon. Itong matandang tuso na ito, gustong idawit ako. Alam mo ba kung sino sa atin dito sa Huado ang tunay na undercover? Alam mo ba kung sino ang spy dito sa atin? Si Shizong galing din sa maliit na baryo ng mga mangingisda. Alam mo pala talaga ang totoong pagkatao ko. Gusto mo akong gamitin para sumugod at lumaban para sa'yo, para pabagsakin ang pamilya Tang. Tapos kapag tapos na, iiwan mo na lang ako parang kalabaw na wala ng silbi. Wala ka talagang balak na buhayin pa ako, hanggang sa kasal ko next month, tama ba? Itay-itayan. Itay-itayan. Itay-itayan.
Itay-itayan, anong nangyari sa'yo? Ninong. Ninong, anong nangyari sa iyo? Huwag mo akong takutin. Ninong, anong nangyari sa iyo? Ninong. Ayu, ano bang nangyayari? Ayun. Pasensya na. Nakaabot ako ng late. Si Uncle Fang. Ayu, huwag. Kuya Yu, Ayokong mamatay ka. Ayu. Sa ospital ka na, dali. sige, ako na magdadala ng sasakyan. Nagising ka na. Sa pagkakataong to, swerte ka pa rin. Doktor, salamat sa inyo ha. Kun, Huwag kang gumalaw. Ako na ang magche-check ng katawan mo. Masakit ba dito? Ang mga tagong warehouse, puro ordinaryong harina lang ang laman. Ngayon, halos hawak na ng pamilya Tang ang lahat ng mga tauhan ni Fang Yunghong. Kasabay pa, naglabas sila ng kautusan na ipapatumba ka. dahan-dahan lang. Nasaan si Manager Lee? San siya? Patay na siya. Nag-raid ang pamilya Tang sa Huado. Namatay si Manager Lee agad doon. Sino ang pumatay kay Fang Yunghong? Tao ng pamilya Tang ang gumawa. Alam na niya na ako'y undercover. Pero nasunog ko na yung files. Sa ngayon, siguro wala nang may alam. May kailangan ka bang tulong? Wala na, salamat. Salamat, Doc. Ang dami mong napagaling. Magpahinga ka na muna ng maayos. Ngayong ganito ang sitwasyon. Ano bang susunod na hakbang? Ayu. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sorry ha. Huwag ka nang mag-sorry. Huwag mong sabihin yan. Iyon. May mga sugat pa tayo sa katawan. Iyon. Hintayin nating gumaling ang mga sugat bago magpakabaliw. Ang sakit. Iyon. Ano na ang sitwasyon ngayon? Pagkamatay ni Ama-Amahan, halos lahat ng tao niya ay pumili ng trader. O kaya naman ay sumama na sa pamilya Tang. At ako. Kayo na lang ang natitira sa tabi ko. Teka nga pala. Mayroon pa akong mga ito. Nagpa-issue si Tang Yaowen ng utos para ipapatay ka sa buong syudad. Kunin mo itong pera. Umalis ka na at magtago ka sa malayo. Hindi ako alis. Gusto kong harapin ito kasama ka. Pero wala na akong kahit ano. May 3 malaking tycoon lahat. Sa laban na to, bagamat panalo ang pamilya Tang, malaki rin ang mga tinamo nilang pinsala. Kailangan pa nilang hatiin ang atensyon para mapamahalaan ang negosyo ng pamilya Fang. Ibig sabihin, ngayon ang pinakamalakas at pinakamahina na estado ng pamilya Tang. Kung ako si Hu Jingliang, never kong pababayaan lang na mangyari ito. Kung hindi, kapag natapos i-absorb ng pamilya Tang ang lahat, siya na ang susunod na mamamatay. Ibig mong sabihin, Sumama kay Hu Jingliang. Ang mga ito, ang magiging susi natin. Kung magiging maayos ang lahat, ang pamilya Hu ang pinakamabisang sandata para labanan ang pamilya Tang. Ang mga ari-arian na to, pwede kong tanggapin. At kaya ko ring siguraduhin ang kaligtasan nyo. Pero, nasaan ang pinakaimportanteng Huadu? Hoy Huye! Bagamat ang Huadu ay kinamkam ng pamilya Tang, kung pagsasamahin ang shares ko at ni Ayon, meron kaming 50%. Basta bigyan nyo lang kami ng patas na pagkakataon na makipaglaban, sigurado kaming matutulungan ka naming makuha ang Huadu. Pasensya na, Boss Tang. Nag-uusap pa si Lolo Ho. Umalis ka dyan. Ang tapang nyo ha, basta-basta na lang kayong pumasok. Akala nyo ba talagang hawak nyo na ang lahat? Hawak ang lahat? Hindi naman siguro. Pero sa tingin ko, panahon na para magbago ang kalakaran ng 3 hari dito. Simula ngayon. Ang pinakamataas na pwesto. Dapat mapunta na sa pamilya namin, mga Tang. Oh yeah. Ibigay nyo na ang tao. Huwag nating palalin pa at magkasamaan ng loob dito. Kung ibigay nyo ang tao, hinding-hindi ka namin lalabangan mula sa pamilya Tang. Tang Yaowen, sino ka ba? May lakas kang ganyan kausapin si Hoye. Ano, kapag naagaw nyo na ang negosyo ng mga Fang, kulang pa. Gusto nyo pa ng isa pang labanan? Sigurado ka bang kaya ng pamilya nyong Tang makipagsabayan? Mag-ingat kayo, baka sumobra. Ikaw ha,
Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Kalma lang. Lolo Ho, sigurado ka ba na ayaw mong ibigay ang tao? Ako, bakit ko dapat ibigay ang tao? Ako, bakit ko naman isusuko ang mga tao? Si Song Yu at si Xiao yun. Ngayon ay mga inaanak ko na. Hawak nila ang kalahati ng shares ng Huadu. Ako si Hu Jingliang, basta-basta ko na lang ba ibibigay? Kung ganun, paano pa ako makikisalamuha dito sa Shen City? Kung may lakas ka mang targetan ng Wado. Bakit? Ako si Hu Jingliang. Bawal ba akong mag-ambisyon? Hindi pa naman sa inyo lang. Mga tang, parang kayo lang ang makapangyarihan dito dati. Matanda ka na, gusto mo na yatang mamatay. Usap tayo. CJ, pag-usapan natin. Pero, pakisuyo na lang na ipatawag si San Lolo. Pakiusap, siya ang magpapasya sa tama. San Lolo, San Lolo. Hindi ba matagal na siyang nagretiro? matagal na siyang iginagalang. Kung siya ang haharap, lahat ng tao, tiyak na papayag. Mukhang magbabanggaan na nga ang Huo at Tang. Bakit biglang may San Lolo pa? Sige. 3 araw mula ngayon, ipapatawag si San Lolo. Para pagdesisyonan kung kanino talaga ang Wado. Tara na. Iyon. Sa pagkakataong ito, kailangang makuha mo ang Wado. Kapag nagawa mo yan, makakakuha ka ng respeto mula sa lahat. Doon lang ako magiging payapa. Ang yaman ng pamilya Tang. Ipagkakatiwala ko sa iyo. Tay, huwag kang mag-alala. Isang Wado lang yan. Kaya kung agawin iyan kahit saglit lang. Tama na. May pupuntahan pa akong party mamaya. Mukhang nandito na kayong lahat. Kung ganun, bawat isa ay may gustong mangyari. Pero mukhang hindi tayo magkaintindihan. Kaya ayon sa dati nating patakaran, gamitin natin ang Erkua Yunkei para magdesisyon kung sino ang panalo o talo. Ang mananalo, siya ang magkakakuha ng lahat. Ang matatalo, alis na dito. Erkua Yunkei. Ba't parang ngayon ko lang narinig yon? Matagal na nating batas yon. Ginagamit lang ito, kapag nagpapalitan ng leader. Noong araw, ganyan din ang dinaanan ko. Kapag nakalampas ka, maaaring mamatay o malubhang masugatan. Wo Jingliang. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Bakit? Natatakot ka ba? Baka kasi anak mo pa ang mapahamak. Yuge, parang ang delikado ng plano na to ah. Baka mas mabuti pa sigurong huwag na lang natin ituloy. Wala na tayong atrasan. Kailangan kong ipaghiganti si Fang Shu. Isa pa, hindi natin pwedeng hayaang mapunta sa kanila ang Huadu. Song Yu. Kung sakaling hindi na pwede, huwag kang magpakabayani. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Unang hamon. Langit na hamon. Sumisid sa ilalim, kunin ang buwan. Tumapak sa mantikilyadong kawali. Unang pagsubok. Langit na pagsubok. Pamukay ng buwan sa ilalim ng dagat. Itong bagay na ito. Iyan ang singsing ni Boss Fang. Simbolo rin ito ng Huado. Ang mga lalaban, kailangan ilabas ang singsing. Mula sa mainit na mantika.
Ito, Sanye. Sanye, sobrang init ng mantikang to. Kung isawsaw mo buong braso mo, siguradong mapapahamak yan. Hindi mo ba iniisip ang buhay ng tao? Tahimik. Noong panahon na dumating si Boss Fang, ganito rin siyang pumasa sa pagsubok na to. Kung gusto ninyong dalawa umatras, pwede pa ngayon. Hindi atras. Sige, magpaligsahan tayo. Simulan na natin ngayon. Sino sa inyo ang mauuna? Ako na. Teka muna. May mga patakaran ng paligsahan. Angas ni Tang Xiao. Ang galing talaga ni Tang Xiao. Ang astig ni Tang Xiao. Ang galing din talaga. Ayos. May tapang ka tulad ng sakin dati. Nakapasok si Tang Yawen. Sunod na, Shi Zhongyu. Ikaw na, pre. Oh, bakit? Natatakot ka na? Pwede ka pang umatras ngayon kung gusto mo. Kung di mo talaga kaya, umalis ka na lang dyan. Kanina ang dami mong sinasabi, di ba? Bakit ngayon natahimik ka na? Tang Xiao. Yung pakiramdam na ilubog ang kamay sa mantika. Masakit, di ba? Kung sumusuko ka na, umamin ka na lang. Para sa akin kasi, ang matatalinong tao kapag may ginagawa. Hindi kailangang magpakabugbog ng ganyan. Sige, kunin mo na lang yan at tapusin na. Ate yun. Kuya Yu, anong ginagawa mo? Ang galing ng diskarte mo. Ang tapang mo, bata, Shi Zhongyu. Nakaraos. Kaunting talino lang naman yan. Nagdadaya ka niyan ah. Tang Yaowen, saan mong mata nakita na nandaya ako? Kung tanga ka, huwag mong isisi sa iba ang talino nila. Ang mataas na temperatura, nakakapagpababa ng densidad ng langis. Ikot. Para lumutang ang singsing. Tang Xiao. Hindi mo ba talaga inaral ang physics sa high school? Sige na. Tama na, huwag mo na palalin. Yuge. Masakit ba kamay mo? Maliit na sugat lang. Hindi ko naman matatalo si Tang Xiao. Baka buong braso mo pa ang masira niyan. Ikaw. Tahimik muna. Simulan na natin ngayon. Ang ikalawang round ng laban. Harapin ang lahat ng pagsubok. Itong ikalawang round. Sobrang delikado. Posibleng may mamatay dito. Kapag nagsimula na, hindi na pwedeng umatras. Tang Yawen. Shi Zhongyu. Ulitin ko lang ha. Kayong dalawa. Talagang gusto nyong ituloy ang laban? Tuloy lang. Hindi susuko. Ang upuan ng president ng Xianghua-do. Hindi mo kakayanin. Ikaw ang hindi kakayanin. Upo ang presidente ng Wado. Tanging ang nagwagi lang. Ang pwedeng maupo dito. Shi Zhongyu, Tang Yawen. Tatanungin ko ulit. Gusto niyo pa bang ipagpatuloy ang laban na to? Pakiramdam ko, hindi basta-basta ang round na to. Pwede pa itong maging delikado at mabuhay ang buhay ninyo. Kuya Yu, sigurado ka bang ayaw mong pag-isipan ulit? Ako at si Tang Yawen mortal na magkalaban. Maliban na lang. Kung siya ang mamatay, o ako ang mamatay, hinding-hindi ako. Aatras sa puntong ito. Shi Zhongyu. Talong-talo ka na. Sige. Lahat ng may mataas na posisyon sa Wado. Kasama lahat ng mga kapatid dito, bawat isa sa inyo. Batuhin sila ng tig-5 palo. Ang buhay, tumayo.
Ang patay, bumagsak. May tataas bang ayaw dito? Walang tutol. Sige. Umpisahan ang laban. Shi Jongyo. Hintayin mo lang. Kapag nakuha ko na ang Wado, siguradong pupuksain kita ng tuluyan. Ikaw ang magiging talunan. Simula pa noong ginawa mong kuha ng buwan sa dagat kanina, kitang-kita na. Ako, umaasa ako sa talino ko. Samantalang ikaw, puro lakas lang ang meron ka. Eh ano naman ngayon? Talagang lakas ang ginagamit ko. Siguradong ako ang mananalo. Hintayin mo lang. Patay ka na. Kapag hamampes si tatay ng ganito, tiyak na hindi ka na mabubuhay. Mas mabuti pang asikasuhin mo muna ang sarili mo. Tay, hampasin mo ng todong lakas. Hindi niya kakayanin yan. Song Yu, kaya mo pa ba? Boss Yu, dagdagan mo pa ang lakas mo. Si Tang Yaowen mukhang bibigay na. Shi Jongyo. Kapag hinampes ko ng ganito, tiyak na hindi ka na mabubuhay. Magmakaawa ka na ngayon. Nag-aalala ka ba para sa anak mo? Sige, lumapit ka. Hindi ako takot. Ikaw, gusto mong mamatay? Ayu, Itigil mo na. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ka dapat makialam. Yawen. Yawen. Ipinapahayag ko. Panalo si Shi Jongyo. Yawen. Umusag ka dyan. Simula ngayon, Huadu, pag-ari na lahat ni Hu Jingliang. Hindi ako pumapayag. Yawen. Panahon ng magbago. Tang Xiao. Yung sakit ni Haoye malala na talaga. Mukhang. Kaunti na lang ang panahon niya. Ano bang sinasabi mo? Grabe na nga ang lagay ng tatay ko. Ngayon mo lang sinasabi sa akin? Sinabi ni Haoye. Walang magsasabi sa'yo. Tang Xiao. Ang pinakamahalaga ngayon, ikalat natin ang balita. Kapag nalaman ng mga tao na malubha na si Haoye, siguradong magkakagulo ang buong pamilya Tang. Sikretuhin ang balita. Hindi pwedeng magulo ang pamilya Tang. Ikaw, bantayan mo dito ng 24 na oras.
Kapag naging delikado ang lagay ng tatay ko. May kalalagyan ka rin. Opo. Opo. Pa. Ipagbababayad ko sa kanila ang ginawa nila. Zhongyu, malaking utang na loob ko sa'yo ngayon. Pag gumaling ka na, ang Huadu, ikaw pa rin ang bahala mag-manage. Isa pa, itong bahay sa Shallow Water Bay, sa'yo na to. Salamat, Boss Wo, sa pagtitiwala. Xiao Yun, umalis na si Lao Fang. Alam kong malungkot ka. Buti na lang. Nasa atin pa rin ang Huadu. Ngayon, ang pinakamahalaga, hindi dapat tumigil ang smuggling natin. Kapag lumakas na tayo, saka natin kukunin ang pamilya Tang. At saka natin gagantihan si Lao Fang. Naiintindihan ko. Bukas ng gabi, darating na yung makakatransaksyon natin. Ako magdadala sa inyo doon. CJ, ilan ang dala nilang goods? 200 kilo. Maghanda ka ng 1 milyon cash, sapat na yon. 200 kilo ng goods yun ha. Hindi biro to. Sigurado ka ba? Sigurado. Sa ganitong kalaking transaksyon. Mahigpit ang seguridad nila, siguradong todo. Delikado talaga itong deal na to. Kahit delikado, kailangan pa rin habulin. Basta mahuli natin ang mga illegal nila. Wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Itong cellphone, dalhin mo. May GPS function yan, basta nasa city ka, mahanap ka namin agad. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Mag-ingat ka ha. Mag-ingat ka ha. Magandang araw, Oye. Pakibigay mo sa akin ang cellphone mo. Pati na rin ang cellphone ninyong dalawa. Grabe naman, seryoso. Hindi mo ba kami pinagkakatiwalaan? Ganyan talaga ang patakaran. Hindi ba to sobra? Matagal nang nakikipagtransaksyon sa inyo si Ayon. Cellphone. Ibigay mo na sa kanila. Kung hindi nila tayo dadalhin doon. Isuot mo to. Kunin mo rin ang cellphone mo. Hindi naman kailangan sobrang mag-inat ng ganito. Nga, hindi naman kaunti ang bibilhin namin. Kung ayaw mo, pwede kang bumaba ng kotse. Sobrang maingat talaga nila. Welcome. Salamat, Ho Laoban, sa pag-alaga sa negosyo ko. Sayongji, matagal na kitang naririnig, sa wakas nakilala rin kita. Para sa parehong panalo lang naman to. Pasensya na. Kailangan ko lang mag-inspeksyon. Anong ginagawa mo? Paulit-ulit na lang. Ano sa tingin mo ako? Sandali lang. Aminin ko, mahigpit ako sa buhay ko. Pangako, ito na ang huli. CJ. Bakit wala pa sila? Baka mahina ang signal dito sa bundok. Taas mo naman yan. Bakit ba ang lakas mo? Di mo ba nakikita, may sugat ang kamay ko? Hindi mo ba nakita na may sugat ako sa kamay? Ay search mo lang, okay na. Si AU, walang magiging problema. Huwag nyo bastyusan ang mahalagang bisita natin. Makinig kayo kay Xiao Yun. Oh, Tara, tingnan muna natin ang paninda. Sige, Ihoong Seong, ikaw na. Itong batch na to, pinakamataas ang kalidad sa lahat ng hawak ko. Galing lahat to sa South America, basta sapat ang pera nyo, kahit ilan, kaya kong ihatid. Pera, kahit magkano, kaya kong ibigay. Pag na-check ko na ang mga paninda, pwede na tayong magtagal sa negosyo. Ang bilis mo magdesisyon.
Hi Hong Xiong. Ano bang ginagawa mo? Ihong Xiong, anong trip mo? Pasensya na. Medyo napraning ako. Liam, bigyan mo ng pi-100,000 itong tropa natin, bilang paghingi ko ng tawad. Ayu, ayos ka lang ba? Halika na. Tingnan muna natin ang pera. Siguro nakuha na natin ang signal, di ba? Bilisan nyo. Kung hindi, tapos na ang transaction. Andyan na ang mga pulis. Ihong Seong, nilaglag mo kami. Parating na ang mga pulis. Ibinenta tayo ni Xiongje. Mauna ka nang umalis. Bumalik ka sa Huadu. Hahanapin agad kita. E paano ka naman? Ikot ako sa unahan. Tingnan ko kung matutulungan ko si Hoye. Bilis, umuwi ka na muna. Ayo, Maayos ba ang operasyon? panalo tayo ng todo. Dahil din sa balita mo yon. Ayos. Mauna ka na. Ako na bahala dito. Sige, salamat sa pagod mo. Shai Songyu. Galit ako sa'yo. Si Oyun, sorry. Sundalo ako. Ikaw naman ay kriminal. Hindi talaga tayo magkasundo. Ano? Undercover pala si Yuge. Tama yon. May kinalaman siya sa pagkamatay ni Tatay Ampon. Nahuli rin ni Yu si Hoye. Yang Jun. Hindi naligtas sa Huadu. Umalis ka na. Ate yon. Ayoko umalis. Gusto ko lagi kang kasama. Pero ate yon. Saan pa kaya tayo pwede pumunta? Puntahan natin si Tang Yaowen. Maghihiganti ako. Isa-isa kayong hindi sumusunod sa utos, puro kayong pasaway. Fang Xiaoyun. Bakit? Iniwan ka na naman ni Shi? Hindi ba dati minamaliit mo ako? Bakit ka tumatakbo dito ngayon? Ako. Wala na akong mapuntahan. Luhod. Mainit ang ulo ko ngayon. Hindi ba ako yung tinatawag mong may depekto? Subukan mong maranasan mismo ngayon. Jongyu, malapit nang lumabas ang arrest warrant. Si Fang Xiaoyun ay nasa Huado. Hindi na siya magtatagal doon. Heto, kunin mo na ang perang ito. Umalis ka na at magsimula ng bagong buhay sa malayo. Kuya Yu. Ayon sa utos mo. Ayos na lahat. Ang mga tao ng pamilya Wu. Sumang-ayon na sila sa atin. Salamat sa pagod mo. Para kay Kuya Yu. Hindi nakakapagod yan. Bakit ba ang lungkot mo? Wala naman. Dahil ba ito? Sa biglaang pag-alis ni ate yun. Shai Songyu. Galit ako sa'yo. Kuya Yu. Huwag kang masyadong mag-alala. Nandito naman kami para sa'yo. Basta kaya kong gawin. Kahit anong bagay. Tutulungan kita. Gusto ko muna mapag-isa. Tandaan mo. Kahit anong bagay. Sige, mauna na ako.
Hoy, Shai Songyu. Huling tanong ko na to sa'yo. Ang itinuturing kong tatay, ikaw ba ang pumatay? hindi. Totoong aksidente ang nangyari kay Tio Fang. Anong dahilan ko para maniwala sa'yo? Sa estado ko, kahit gaano kalaki ang kasalanan ko, hindi ko kayang pumatay ng tao ng kusa. Teka, paano ko nakalimutan? Ikaw ay isang police inspector. Isang police? Tama ba, sa bawat araw na magkasama tayo? Iniisip mo lang siguro kung paano mo ako mahuhuli at maipapasok sa kulungan para makakuha ng promotion. Iyon, hindi totoo yan. Tumahimik ka. Wala kang karapatang tawagin akong ganyan. Shai Songyu. Hindi ko talaga in-expect, Ang 3 bigating nilalang na namayani sa Mengjia ng higit 30 taon, natalo sa kamay mong ito. Bukas ng tanghali, alas 12. Magkita tayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin gets, nagdesisyon na akong sumuko sa pulis. Nagdesisyon akong sumuko na sa pulis. Anong sabi mo? Ang tagal mong nagkunwaring malapit sa akin. Ang dami mong nalaman na ebidensya ng mga kasalanan ko. Ang totoo, hindi mo pa rin ako inaaresto. Dahil gusto mong mahuli lahat ng kasabwat ko ng sabay-sabay. Tama ba? Kaya naman, maliban sa pagsuko, ano pa bang magagawa ko? Ang ganda ng desisyon mong yan. Tutulungan kitang makakuha ng mas maikling sentensya. Bukas, alas 12 ng tanghali, sa kapehan sa timog ng syudad. May gusto akong sabihin sa iyo. Ano yon? Ebidensya na makakatulong para mapababa ang parusa ko. Ibibigay ko sa iyo. Sabihin mo sa akin kung ilang taon ang mababawas. Kung masisiyahan ako sa sagot mo, mas marami pa akong ibibigay. Tandaan mo, ikaw lang dapat ang pupunta. Para sa iyo yan, ako ang umorder. Hindi ka ba natatakot na baka nilagyan ko ng lason? Diretsahin na natin, sabihin mo na ang pakay mo. Hindi mo naman talaga balak sumuko. Tama ba? Nahuli mo pa rin ako. Tama ka. Ang gusto ko lang talaga, patayin ka. Ang pagkamatay ni Genji ay aksidente lang talaga yon. Mahalaga pa ba? Ikaw ang undercover. Ako ang kriminal. Kung papatayin kita, hindi ba't parang tama lang talaga? Iyon. Pakinggan mo ang payo ko. Sumuko ka na. Ito naman talaga ang buhay ko. Ate yon, bilis, tumakbo ka na. Ate yon, bilis, tumakbo ka na. Walang gagalaw. Ilagay mo ang baril sa sahig. Ilagay mo ang baril. Shai Songyu. May huling tanong ako sa iyo. Minahal mo ba ako? Siya. Siya ang lalaki ko. At yon, may dysmenorrhea ka ba? Ang lolo ko ay isang doktor ng Chinese medicine. Hayaan mo akong subukan, please. Mag-sorry ka kay ate yon. Sorry. Ikaw ang mapapangasawa ko kahit hindi pa tayo kasal. Paano ko naman magagawa na hindi kita alagaan? Ayu. Sagutin mo ako sa tanong na to. Ang hirap ba? At yon, magkaiba talaga ang landas natin. Isa akong police inspector. Wala talagang chance sa atin. Pero, nahulog na ang loob ko sa iyo. Ako, magpapakulong na ako.